Okay. Meron silang pista. Ang dami nun. Ha? Nagsimula saan? Anong mga klase ng pagsamba? Ano naalala nyo? Ang unang-unang nilang pista. Hello? Ano unang pista? Unleavened bread. Lalag, ha? Yung unleavened bread. Malapit na. Passover. Bakit Passover? Tama. Ang pista ng Pasko ay pagsariwa sa nangyari nung panahon ni Moses. Naalala nyo? Kasi yung mga Israelita alipin ng mga Egyptian. Amen. Ilang daang taon? Ang tagal. Ilang daang taon ba yun? 400 years? 400 years. Sa madaling salita, yung 400 years, ang tagal po noon. Ano, 63 years pa lang, nahihirapan, 400 years pa, kung iisipin mo. Amen? 400 years pa lumipas, hinantay pa si Moses. Ilan taon si Moses nung ginamit ng Panginoon? Kalahati pa lang po yun. 80 years old na. Gusto mong gamitin ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi pa tayo ginagamit ng Panginoon. Wala pa tayong 80. 40 years in training si... Ito, makinig kayo sa buhay ng mga lingkudan. 40 years training sa sanlibutan. Tama? Sa 40 years sa training, ano ang resulta ng training niya, Sister Mystic? Yan ang hindi natin... Nakapatay siya. Ang bihira naman. Ano? Training tayo ng Diyos para... Hindi, nakapatay siya. Napatay niya yung isa na inaapi yung Israelita. Nang dahil doon, na-commit siya ng murder, ano nangyari sa kanya? Tumakas sa pinalaya siya. Kasi alam naman natin, kahit sa bansa, pag nag-murder ka, papatayin na rin. Ano ko sa inyo, makasalanan ng hindi si Moses. Kung tutuusin. Murder din siya. Papatay siya. Takbo siya. Hindi niyo malaman kung saan ngayon pupunta. Amen. So, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Retrain. Tama? Ilang taon siyang tinrain sa sanlibutan? 40. Ilang taon dapat siya i-train para sa Panginoong Diyos? 40 ulit. 40 siya nakatunga ng ating doon sa kaganon. 40% buhay ito. Wala akong ginawa rito kundi mag-alaga ng tupa. Sabi yung pato eh. Pinaligtad lang. Wala siya, nakaganon lang siya oh. 40 years. Hindi nag-asawa ngayon siya, di ba? Nag-asawa siya ng ng misis niya. Ganun gano'n lang siya. Kasi sa pelikula, iba naman kasi yung pinakikita. Pero sa totoo lang, 40 years ka ng katuwang. Wala kang magagawa. Kinakailangan i-neutralize. I-neutralize yung nangyari. Amen? At habang siya ay nagpapastor, 40 years siyang nakikita, nagbabago yung tuktok ng bundok. Nakaganon ka. Oy, huwag kayo pupunta dyan. Alam niya na yung mga huwag kayo pupunta dyan. Basta ganyang may nagbabaga sa taas, lumiliwanag paggabi, delikado yan. Amen ba mga kapatid? Hindi madali, ito mga kapatid, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Dadaan ka talaga sa training,
talagang personalidad mo, talaga ibabagsak yan. Kasi, sanlibutan ka dati. Ngayon, pupunta ka rito. Pero yung pagiging sanlibutan mo, guided pa rin ng Panginoon dahil inano lang. Di ba? Paano natin masabi na guided? Akalain mo siya inilagay lang doon sa ilog ng baby pa siya. So, tapos nadampot siya ng prinsesa. Ibig sabihin, hindi talaga siya Egyptian. Pinalaki siya, 40 years siya. Ang pakiramdam niya, Egyptian talaga siya. Nagkaroon lang siya ng problema nung nakita ang inaapi yung Israelita. Abang naipagtanggol niya yung mga Israelita, napatay pa niya. Natanggal tuloy siya sa pagiging prinsipe na ano. Ang hirap eh. Tapos 40 years ka nakatungangante. Oh. Dahil sa ginawa mong yan, ano ba tinapos mo? Ano po? Bachelor of Science in Killing. Killing ano? Ganito. O sige, diyan ka muna. 40 years ka rin dyan. Mag-alaga ka na lang ng tupa. Yan ang pag-aralan mong patayin. Ayan yan. 40 years yan nakikita yung sisiga-sigado sa ibabaw. And after 40 years, na-conscious siya. Tama? Na-conscious siya. Tandaan ninyo mga kapatid, bawal umakyat sa bundok na yun. Pag idinawi, pag ang paa mo ay bigla mong naisampang ganon, automatic mamamatay ka. Kaya nga nung naalala sabi ni Moses, di ba, nung, walang lalapit sa sa paanan ng bundok, ang lumapit siya, mamamatay. Alam niya yun eh. Pero nagtaka siya, pinasok niya yung bundok, di siya namatay. Amen? Pagdating niya sa bundok, nakita niya, paano ba ito? Ito lang pala. Akala na ko naman kung ano, nagbabaga lang pala yung puno. Sabi niya gano'n. Alam mo sa kanya yun. Tandaan niyo, si Moses ay highly educated at highly trained. In fact, ang sa totoo lang, pag tinignan mo yung as a prince, ano yan eh? Tawag dito, general yan ng army. Ay, alam niya yan eh. Pagdating niya nun, ito lang pala. Nagulat na siya nung nagsalita. Amen. Anong sabi? Moses. Sabi niya, ba't ako kilala? Actually, yung pangalan Moses, hindi po Israelite name yun ha. Ang ibig sabihin, Egyptian name po yun. Hindi na pinalitan. Ang ibig sabihin ng Moses, kinuha sa tubig. Yung ibig sabihin nun. Moses, kinuha ka sa tubig. Ngayon, nakatapat ka ngayon sa ano. O ngayon, tanggalin mo yan, sandalias mo. Ano mo, bastos, di ba? Bastos si Moses eh. Holy ground yung tinutungtungan mo, nakasandalyas ka pa, tanggalin mo yan. Doon niya narinig na, yung pinutungtungan niya ay hindi na pala ordinaryo. Lubad niya at siya na nagpa. Tsaka binigay sa kanya yung guide. Ilang araw siya sa tuktok? 40 days and 40 nights. Walang kainan po yun. Hindi, sa palagay ko po kasi, sa akin lang, ang tingin ko nun parang nasa stage ng eternity talaga. Wala kang mararamdaman. Pagkasama mo ang Diyos talaga, wala kang mararamdaman. Kaya yung iba nakikipasting, para maramdaman nila yung Diyos. Diba? Fasting tayo. Ilan? 3 days. Pagdating ng 3 days, anong nasa isip? Paano kakainin? Pagkira, wala. Naranasan natin nung araw yun. Fasting pa. Pagdating ng 3 days, iniisip. Hindi na Diyos ang iniisip eh. Ang iniisip ko nung... Ha? Lucky me. Naranasan mo rin na, di ba? Naranasan natin yun. Pagdating ng 3 days, talaga magdideliri yung utak mo. Eh, iba naka 7 days pa nun. Tapos, si sister, naka 40 days na. Pagka sa 40 days, wala rin naman. Ano ba yung sister Cynthia hanggang ngayon? Ano pa rin siya? Pati di pa sosesa. Sa kanila, ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ito po ang mga pangako. Dito ko na muna tatapusin na po. Wala tayong time. Pangako. Anong pangako ng Panginoong Diyos? Ha? Hindi tapos na, binigay niya. Anong pangako ng Panginoong Diyos? Nataliwas sa pangako na sinasabi ng mga preacher sa ngayon. Diba? Sa ngayon, ang pinapangako sa atin, ano?
Ay, Mister. Pagyaman. Pagyaman. Ito, pakinggan mo. Pagyaman daw. Ano ang pinangako, Teng? Magandang buhay. Ha? Gaganda buhay? Ano ba? Tita? Huwag na kita tanongin. Anong pinangako? Anong pinapangako ngayon? Hindi, sinusulat pa nga yun sa lapida eh. Ano nakasulat sa lapida pag namatay ka? Ha? Sa Ingles, sa Tagalog. Bakit ang mga patay ay pinapanalangin? Para saan? Langit pa ba? Ilang days? Magkano yun? 7 days. Panalangin? Malangit pa ba? Yun ang Christianity. Sa original, yun ba ang sinabi? Moses, ito ang 10 Commandments, bumaba ka ron at sumalangit nawa ka. Nasaan ang Panginoong Diyos ng time na yun? Revelation na ito mga kapatid. Sana huwag niyo ko ma-misinterpret. Pero nag-ano lang naman ako kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoong Diyos. Gaano kahalaga ang pangako? Anong pangako, Teng? Sumalangit nawa. Sa panahon natin, sa original, ano ang pinangako? Ano pinangako? Kanaan. Ano ang Kanaan? Tawag po natin yan, lupang pangako. Bibigyan kayo ng lupa. Hindi kayo bibigyan ng langit. The heavens and the skies belongs to the Lord. Itong lupa, it belongs to us. Makikita niyan mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang langit sa Diyos yun eh. Ang lupa kanino kinri? Para yan kay Adan. Lahat ilagyan ng ano. Ang lupa ay isa sa pinakamagandang nilikha ng Panginoong Diyos. Kumpleto, andun ang pagkain, andun ang lahat ng bagay. Amen? At andun ang buhay na walang hanggan. Sa totoo lang, pag ang Israelita ang kausap mo, walang isa man sa kanila, nakakaintindi sila, na umaasa na sa langit sila pupunta kasi wala nang pangako. Sa kanilang isip nila hanggang ngayon, ang bayang, ang lupang ipinangako pa rin ng Panginoong Diyos, ang Kanaan. Ang kaya hanggang ngayon, 2025, pinagtatanggol nila yan. Kasi, ang katwiran nila, ipinangako yan sa amin ng Panginoong Diyos. Amen. Now, in modern Christianity, iba po ang ating di po ba? Ang sabi niya, pag namatay daw tayo, saan tayo pupunta? Sa langit. Never in the Bible, kahit saan ka tumingin, wala pong sinabi doon na ang bawat isa sa atin aakyat ng langit. Ang sabi lang, rapture ka lang sa gitna, in the middle. Pagkatapos, kasama kang bababa ng Panginoong Diyos. Tama? Lilinawin pa natin yan sa mga susunod natin. Kaya nga mga kapatid, ang bawat isa sa atin, pag namatay, saan tayo inililibing? Sa langit. Sa langit ba, ate? Saan yung simenteryo? Sa langit? Saan simenteryo? Bakit? Bakit tayo babalik sa lupa? Ha? Anong ibig sabihin ng tagalupa? Huwag lang sa subdivision, sister. Ano ibig sabihin pag galing ka sa lupa? Kung sino malaman na sagot, susunod na. Lupa rin babalik. Bakit nga? Saan po? Tama. Oh! Ay, ang galing. Surrender naman sa inyo. Ibig ko na sabihin, yung isip ko na nasa inyo. Lahat tayo nagsimula sa lupa. Ang tao ay nilikha ng Diyos galing sa lupa. Sapagkat ang lupa noong unang time na yun ay sagrado at banal. Ang ginagawa lang sa atin ngayon, sa talaga lang, ay seremonya lang po. Ano? Amen? Ayaw ka pa nga idalhin sa lupa, okay? Lalagay ko pa saan? Lalagay ka pa nga sa magandang
tawag doon? Nicho, yung Nisye. Lalagay ka pa ron. Ang sabi na pang ibalik ka sa lupa. Hindi. Anak ko ni Henry C. Ligo kong Musuleo, pagkagawa ka pa ng ganun. Nandun ka, nakalutang ka doon. Paano ka mapupulok? Hanggang ngayon hindi ka naman nakaano sa lupa. Buti na lang ngayon, may batas na ngayon. Amen. Kasi nung araw talaga, sa lupa po talaga lahat. Amen. Amen. Nasaan ang simenteryo? Dapat ang simenteryo yata 5 kilometers away sa bayan. Kasi ganun po nung araw. Kasi pag inilagay ka ngayon sa lupa, mabubulo ka. Amen. Makakontaminate yung lupa. Malayo naman, okay lang. So, ang ginawa naman ng mga tao ngayon, lahat ng subdivision, inilapit ngayon sa cementerio. Amen. Paano ang ngayon ang ng tubig? Ang ginawa ngayon ng gobyerno, ito ay tumutulay na, ang ginawa ng gobyerno, para maiwasan ng pollution ng lupa o contamination, inilagay tayo ng lahat sa nicho. Ang lahat ng nicho po ngayon ay dapat sealed. Kaya po nagkaganon. O bayad ka sa loyola. Bayad ka sa nagkaroon ba tayo ng gastos nung araw. Pero sa probinsya pwede pang i-apply. Ang simenteryo dyan ay nasa labas. Tama. Sa ngayon, hindi na may apply kasi pati simenteryo nilagyan na ng subdivision, ginawa na ng barangay. Di ba ang kaingin sa atin, nung muna namin tinanan, simenteryo po katabi noon. Ngayon ang ginagawa, ginigiba ngayon ang simenteryo, sa ating department na simenteryo, at saka terminal. Ang ganda mag-antay ng ng sasakyan, paggabi. Pero yung simenteryo yung pinagano. Kaya na yun ang ginagawa. Simenteryo po yun, kaya ang tatalino ng mga estudyante. Dahil tinutulungan ng mga kaluluwa at masamang spirito yung mga yun. O yan ang isipin. Sabi mo, makikita natin na sa pagbabago ba kapatid, kung iintindi mabuti, ang pinagbulan niyan, salita talaga ng Panginoon Diyos, kung paano nila balasubasin at pinipitin ang dapat na paggalang na hindi sa kanila. Ako hindi ako nato, pag nakakakita kong gano'n, mali. Hindi lahat ang ginagawa ng tao tama talaga. Mas marami po talaga diyang mali. Mali yung ginagawa niya. Hindi dapat. Nawawala ng respeto sa katawan, ba sa kaluluwa. Dadaanin ka sa panalangin, at sa panalangin bilagay, o ito, 3,000 pesos, pakipanalangin mo. Gawin ko ng 5,000 para sa unahan siya. Sa unahan ko, sabi ko, grabe ito na tao. Wala. Ang pinag-uusapan natin ay katotohanan na nakasulat dito. Yung panumpay ng ganyan. At makikita kung paano nila pinipitin ang kaya yung awitin natin, di ba yung awitin natin, sabi ko, napakarami ng problema ng lipunan, kung ano na, puot, galit. Pero ang sabi ron, may magagawa ang mga anak ng Diyos. Nung Biyernes, ay di nasa lupon ako, di harap, ano? Sabi sa akin ng isang araw, pastor po ba kayo? Hindi ako sumasok. Opo. Pero hindi ako nag-bitaw. Kasi may problema, parang may problema sa pag-iisip niya. Saan ko nakakita? Professor ng tao, may karato na po sa rito. Yung nakita yung hihingi na tulong. Yung baba. Nagbigay ka ba ron? Sabi ko, pakitanggal po ninyo yan. Hindi mo na ako namamalimos. Sila nagbibigay sa akin. Pala sige po yun. Parehas din ka. Hindi ka lang suot niya. At sinasabi mo na kailangan mo lang palagi yung iisip eh. Yun ang aming inala. Sabi ko, pamilya. Kaya tanong sa akin, pastor po ba kayo? Siguro inaano niya na ko siya. Pero hindi yun ang pinag-uusapan namin. Ang sinasabi sa kanya, mag-ingat po kayo. Kasi hindi po talaga dapat ganyan ang buhay niyo ngayon. Hindi kaya niyo po. Masabi ko. Meron po yung mga engineer at kung ano-ano. Oo, yun ang nakalagay doon. Diba? Kung may morong na po yun, may nakalagay dito. Kung may nakasulat na. Yung mga kasama ko nagbigay, ako daw nagbigay. Hindi ka nagbigay. Hindi tama eh, kasi para siyang namamalimos. Sabi ko, pag nakita ng DSWD yan, uulihin yan. Kasi talaga bumanat ang batang uli. Kasi po, sumali po ko sa Palanta Award.
Sabi ko, naku po, ito na naman tayo. Sabi ko, pakiano po, pag ano na, sinusunod sa YouTube o ano. Sabi ko, ano ba naman klaseng ano na sa atin, puro gano'n na ang takbo ng ano pagkita ng pera kung ano na pang dahilan. Tanda natin, pag wala po dito, yung prinsipyong ginagamit, mag-iingat po tayo. Kahit po tayo Kristiyano, ay, ako nga, sa mga sabi, ilang beses ako na-scam. Ito, scamming ko mga kapatid. Basta rin. Oo. Ganyan po. Ang binibili ko yung dito, ito po ang ibinigay sa akin. Ang galing. Ganyan si Justin. Ganun din. Ayan, ito. Simple naman scam. Sabi ko, di naman, wala huwag mo sabihin, ikaw ay lingkod na Diyos. Mag-ingat na lang tayo kasi hindi natin nakikita na mabasa natin. Kaya kayo matalino ka na. Diba? Alam na kagad kung scam o hindi. Kahit ang pananampalataya, affected yan ng galing. Pero sabi nga na awitin, mayroon pong magkakaisa at manalangin tayo, may magagawa po tayo. At ito po ngayon, ang pinasasabi na ayon sa pag-uusap natin, alam mo sabi ng Panginoong Diyos, masama naman yun. Ito po ang naging resulta na sa oras na ito, pag-ingatan na natin ang ating mga sarili. At ngayon ang gagawin natin, magkakaisa tayo sa magitan ng ating mga panalangin, para makatulong tayo. Hindi lamang dito sa church, kasi sa sanlibutan ito, kawawa na talaga. Wala na talaga. Gagamitin tayo ng Panginoon para ipahayag mo ngayon ng katotohanan. Sa kasalukuyan, ang pastor ninyo ay nagagamit na talaga sa barangay ako. At dati hindi ko naintindihan, ngayon naintindihan ko na. Napakalaki talaga pala ng pagkukulang pag walang alam sa Diyos. Yung mga kasama mo roon. Nasa totoo lang mga kapatid. Sabi ko, pambira, nadagdagan ko yung trabaho ko. Wala naman sweldo. Wala naman sweldo din. Ay, nako, kaya tuwing kami flag ceremony, asa na si pastor? Ako talaga, pastor. Kung natagdagan pa ako ng ano, sige ba, magpastor tayo. Pag hinabi ko, manalangin na po tayo. Tahimik na po sila mga. Hanggang doon sa mga bata sa daycare center, kasama po yun. Pinapanalangin mo lahat yun. Talagang iniisa-isa ko yung mga kapatid. Ang babae ito nito sinabi ng isa. Sabi ko, sa ngalan ng Panginoong Sus, hindi sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, puro communitarian nga pala ito. Yun, nag-iiwi na. Talaga ito mga, ay naku, sabi ko gano'n. Well, talagang gano'n. Yun na lamang po, mga kapatid. Marami pang ihayag sa atin ng Panginoong Diyos. Saglit tayo manalangin, magpasalamat. Bilang Diyos, purihin ka sa biyaya mo para sa amin. Kayo ang patuloy namin inaasahan. Na mag-iingat, magtuturo, at magagabay sa lahat ng aming gagawin. Lord, bilang iyong mga hinirang, salamat po kami sa patuloy na buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Sa pagkakataong makapagtulong upang may ayos po ang aming buhay at ang buhay ng higit na nakararami. Nawa, buksan nilang kanilang puso at isip upang tanggapin nilang katotohanan ng iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen. And amen.